buhay na ito'y maglalakbay tayo. Langit na tahanan ang ating tungo. Lahat ng mga bagay na nakamtan mo, ito'y iiwanan pagdating ni Kristo. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatin siya hanggang wakas. Kay tuli ng takbo ng orasan, maging ang araw kay daling dumaan. Lumilipas ang taon nang di na mamalayan, maging tao'y kumukupas rin sa kanyang kapanahunan. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kailan mo pa siya kikilalanin? Sa kalooban niya ay pasako. Ang oras ay mahalaga, huwag mo nang sayangin pa. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at tayo po ay nakababalik dito sa morning devotion. Good morning po kay Sister Virgie Adriano. At ganoon din kay Pastor Edgar Alan Basco Dian sa Pabitak, Laguna. Guiding us both day and magandang umaga rin kay Sister Gemma Duliponeo. It is God's will, yan po sa Naga City. clear and true. At kay Brother Roger Hermosa, good Search His morning. word to know Jesus Sister too. Edith, magandang umaga po. All sa the pages Laguna. testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. At kay Sister Melody, good morning. Christ faithfully in His name. Tayo muna po ay lumulog sa Panginoon Life is sa given, eternal life. tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan at sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang amin pong pag-aralan, pagbulayan ng inyong mga salita. Palain niyo po ang inyong mga salita na amin pong matutunghayan ngayon pong umaga. We are just pilgrims Linisin niyo ang aming mga puso. passing through. Patawarin kami anumang karumihan meron kami, This Panginoon. world is At not kayo po our ang siyang final maitaas view. at mabigyan ng kapurihan sa aming pong pag-aaral. Ang lahat ng ito ay aming samat na langin. In Jesus' name, amen. With Jesus walking by our side. Sa ating po mga kapatid yan sa Kalapa, Come and sa see. Bria,
Kalamba, magandang They umaga. lead us to eternity. At ganun din sa mga kapatid natin diyan sa Pantaw, Libon, Albay. Good morning po sa inyo. Ganun din sa mga kapatiran natin diyan sa Ilig, Camarines Sur. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Ayan, dito na po tayo sa Psalms chapter 87. Ito po ang ating pong pagbulayan ngayong pong umaga mula sa verse 1 hanggang verse 7. Ito pong buong chapter ng Psalms 87. Ito po ang sabi ng Bible, His foundation is in the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are spoken of thee, O city of God, Selah. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia, this man was born there. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there, Selah. As well the singers as the players on instruments shall be there. All my springs are in there. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating pong nabasa. Ang title po nitong ating pong pagbubulayan dito sa Psalms 87 ay The City of God. The City of God. At isa pong idea dito na ipinapakita ni King David o ni Korah. Ito kasi Psalms for the son of Korah. Hindi ko alam kung siya ang gumawa o si King David. Pero ay isa pong malaking idea dito na pinapakita niya, yung city of God, the city of God is destined for glory. Opo, ito yung patutunguhan talaga ng syudad na ito ng Panginoon. At pag alam naman natin na pag sinabing dito na city of God o pag sinabing syudad o city ng ating Diyos, ito po ay lugar, place where God was chosen to dwell. Ito yung pinili ng Diyos. Parang ang bayan ng Israel. Sila yung bayan na pinili ng Diyos na kung saan ay para maging gamitin niya para maipahayag yung katotohanan ng Diyos. Yung kanyang maipagpatutuo na mayroong Diyos. At ganoon din sa atin mga mananampalataya. Tayo rin po yung kanyang pinili para maipagpakilala, maipagpatutuo ang Panginoon sa ating pong buhay. Mabigyan ng kaluwalhatian. Kaya dito, sabi ko nga kanina, isang malaking idea dito ay yung city of God, ang syudad na ito na pinili ng Diyos ay destined for glory. At ganoon din sa mga anak ng Diyos. Opo. Destined din for glory. At yung glory, hindi yung glory natin, kundi yung glory ng Panginoon. Kaya ito dapat yung ating ginagawa, maipahayag ang Panginoon sa ating buhay at maipakita yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung maalala niyo sabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 5 verse 16, di ba? Sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya alam natin yung ating katawan, sinasabi nga ni Apostle Paul na temple of the Holy Spirit. At tayo rin yung kanyang magiging pwedeng gamitin kasangkapan para magdala,
magbigay ng glory, ng kalwalhatian sa Panginoon. At ano po yung ating pong pinakita dito ng psalmist? Ang sabi niya dito sa verse 1, His foundation is in the holy mountains. Una, dito pagdating sa city of God, sa syudad na pinili ng Diyos, yung bayan na pinili ng Diyos, nakatakda na para sa kanyang kalwalhatian, ay ano po, yung foundation, the foundation of the city of God. Hindi lang po basta pundasyon, kundi isang matatag na pundasyon. Firm foundation of the city of God. Sabi niya His foundation is in the holy mountains. Ba? Nasa banal na bundok ang pundasyon nitong syudad na ito ng Panginoon. At alam niyo po yan ay pinapaalala dyan sa atin yung ugat. Yung ugat nitong syudad na ito. Kumbaga nga po sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, yung ating pong buhay dapat matatag yung pundasyon. Yung buhay pananampalataya, yung ating spiritual na buhay. Yung ating foundation ay associated dapat dun sa holiness ng Panginoon at kanya ring majesty. Yung karanglan ng ating pong Diyos. Kaya po yung sinabi ng Panginoon na be ye holy for I am holy, binanggit niya yun sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, dahil ito po yung ating pong, ito dito dapat nakaugat yung ating pong pundasyon po, sa kabanalan. Kaya kung anak ng Diyos at tayo ay templo, yung ating katawan ay templo ng banal na espiritu, at tayo ay bahagi ng syudad, unang bayan, unang sa mga pinili ng Diyos para magdala, magbigay ng kalwalhatian sa Kanya, dapat dun sa atin, isa pundasyon, at doon nakaugat yung ating pong buhay, doon sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga po nung sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Alam niyo po, kaya nga sinabi ni Apostol Pablo yun, dahil yung tunay na anak ng Diyos, tunay na nanampalataya, tunay na ligtas, alam po, ito na yung pundasyon ng kanya pong buhay. Yung po yun, yung kabanalan. Ang kabanalan. At ang Diyos na yung pundasyon niya. Maging yung church, kung ilalagay natin sa usapin ng pananampalataya sa kalipunan, yung simbahan, yung church, ang ugat din nito, ang pundasyon nito, yung kabanalan ng ating pong Diyos. Kaya nga po pagdating sa loob ng kalipunan, isa dito sa sinisikap ipamuhay ng mga mananampalataya at dapat lang talagang pinapamuhay o uri ng pamumuhay ay yung kabanalan. Diba? Bakit kapag sa loob ng kalipunan, ang ating pinag-uusapan, pinag-aaralan, ang tinuturo sa atin ay itong Biblia. Itong Biblia. Kasi ito po yung nagtuturo ng kabanalan. Amen. Kaya nga po mapapansin nyo sa mga Biblia, nakalagay lagi doon sa harap, Holy Bible. Tinuturuan tayo nito ng kabanalan, ng salita ng Diyos. At ito yung ating pundasyon. Kabanalan. Remember our roots, yung ating pundasyon. Dahil ang ating Diyos ay banal, ang ating sinampalataya ng Diyos ay banal, ito rin po yung nais niya, yung tayo mamuhay sa kabanalan. Kaya minsan may mga katanungan na bakit walang ganito sa church? Kasi kung
Kung, di ba, yung ibang mga grupo, meron pa silang mga pabingo sa loob ng simbahan. Bakit wala tayong ganun sa ating mga kakristyanuhan? Kasi yung hindi naman tayo dadalahin sa kabanalan. Ah, minsan kahit sa uri ng musika, bakit dati may nagtanong sa akin, bakit wala yung mga ibang instrumento natin sa church? Wala tayong drum set, walang iba pang instrument. Bakit po? Kasi kapag minsan ginamit na natin, ganun nakadami yung instrumento, walang problema kung may yung mga strings instrument, kung mayroong mga wind instrument. Pero minsan pagdating dun sa mga percussion, 'di ba? Lalo na yung drums, medyo nagkakaroon ng ibang ingay yung awitan. Sinasabi nila na para maging masigla yung awitan. Pero ano po nangyayari? Hindi pa kapagka naisama na sa pananambahan, parang dahan-dahan na nawawala yung kabanalan. Bakit po? Nadadala na ng emosyon, mas hindi po masama yung emosyon natin sa pagsamba. Kaya lang minsan lumalabis. Ba, parang sa labis na pag-iral ng emosyon, nawawala na yung kabanalan. Bakit yung ibang mga simbahan ay may mga dance ministry? Para saan? Yung sayawan sa loob ng simbahan. 'Di ba? Nawawala na yung kabanalan. Naalala ko yung sabi nung isang pastor. Napakinggan daw niya sa isang ibang grupo ng mga ibang pananampalataya. Sabi daw nung isang leader, pastor, ano po, ba't hindi natin sila turuan ng doktrina? Mag-aral tayo ng doktrina, maturuan itong mga mananampalataya, mga attendee. Alam po, sabi daw nung pastor, ay, hawag mo munang intindihin yung mga doctrine na yan, gospel. Wag na muna yan. Ang gawin natin, ang ating gagawing programa sa ating church ay sila ay ating pasasayawin, tatalunin at pasasayawin. Yun daw sabi ng pastor. Wag na nating intindihin yung doctrine. Ang ating gagawing programa, sila ay ating sasayahin, patatalunin at pasasayawin. Para pupunta sila ng simbahan, nagsimba na sila, nakasimba na sila, nakapagsumba pa sila. Papansinin niyo po, nasaan na yung kabanalan kung ganun yung nagiging programa ng church? Diba? Nakapagsimba ka na, nakapagsumba ka pa. Kasi ano lang daw gagawin? Pasasayahin yung mga tao. Ang mahalaga, masaya sila at alis nila ng church. Patatalunin at pasasayawin. Pansinin niyo po ha, ang mahalaga doon sa pagtitipon ay yung kabanalan ng Panginoon at yung salita ng Diyos. Maraming mananampalataya na dumadalo sa church, uma-attend, na umuuwi na hindi bitbit yung pagpapala ng salita ng Diyos. Anong nangyayari sa kanilang buhay? Walang nangyayaring pagbabago. Bakit? Ang pundasyon ay mali. Hindi para sa kabanalan. Ang pundasyon ng ating pong buhay pananampalataya, ang ating pong Diyos. At ito po yung tinukoy dito ni David ng Psalmist. Sabi niya, his foundation, tinutukoy niya itong holy city, the city of God. His foundation is in the holy mountains. Diba? Holy mountains. Kaya yung pundasyon din natin sa ating pong buhay, pananampalataya, yung ugat natin dapat nakaugat tayo sa kabanalan ng Diyos. Maging ng ating church. Verse 2, the Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of
Jacob. Mapansin natin, yung city of God, ang kanyang foundation, firm foundation, nakita natin yung firm foundation ng city of God, ay yung roots niya nando sa holiness. Dito sa verse 2, sabi dito ng psalmist, the Lord loveth the gates of Zion. Masin niyo po yung sinabi niya, loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Sineselebrate nila, they revel in God's love. Revel, celebrate. They celebrate yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Favored status. Ito yung kanilang favored status ng city of God. Yung supremely loved by the Lord, by God. Ganun na lamang. Mapansin nyo, nung ginamit ng ni John sa kanyang gospel, yung sinabi niya na, for God so loved the world. Diba? That He gave His only begotten Son. At po, ganun na lang yung pag-ibig niya sa mga tao. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak para tubusin, diba? Bayaran yung mga kasalanan. Susulat din niya na sabi niya, behold what manner of love. Na, ibig sabihin, ito po yung estado ng kalalagayan ng syudad na ito. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Di ba? Ito yung mas iniibig niya. Ganun din sa atin na mga nanampalataya. Ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba? Yung pinaranas niyang pagmamahal sa atin, sa ating mga anak ng Diyos. Kaya nga sinabi ni John, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. Sabi ni Apostle Paul, di ba? Who loved me and gave himself for me. Ito po yung estado nitong syudad na ito, maging natin, mga anak ng Diyos. Yung estado natin ay favored tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maraming Kristiyano nanlalamig, nanlulupaypay, nangihina, dahil nakakaranas ng mga kabigatan sa buhay. Lahat naman nakaranas ng mga suliraning kabigatan sa buhay. Pero huwag natin kakalimutan, meron tayong estado na kakaiba, favored status. At dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos. Dahil isa tayo sa nakatanggap ng biyaya ng Diyos at ng kanyang pag-ibig sa atin. Diba? Isa tayo supremely loved by the Lord. Diba? At dahil tayo ay supremely loved, yung meron tayong permanent home bilang tao ng Diyos. Permanente yung ating kaligtasan. Yung tahanan natin sa kalangitan, ito permanente. Kaya nga po yung kaligtasan na meron tayo, hindi nawawala. Alam niyo po, ang hirap, may mga nagtuturo na nawawala yung kaligtasan, ay ang linaw-linaw na yung buhay na ibinigay ng Diyos, eternal. Paano pa mapuputol? Paano pa magkakaroon ng hangganan kung sinabi na nga ng Diyos na walang hanggan? Kung ang Diyos ang nagsabi na forever na yung kaligtasan, bakit itinuturo pa rin at pinipilit pa rin ng iba na nawawala? Ibig sabihin, wala sila nung kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Kasi nawawala nawawala sa kanila. Doon sa tunay na anak ng Diyos, tunay na nanampalataya, hindi mawawala. Hindi na mapuputol. Kaya kapag ang tinuturo
pagdating sa kaligtasan ay nawawala yung kaligtasan, hindi yan mga tunay na anak ng Diyos. Diba? Kaya ito po yung yung estado ng mga anak ng Diyos, ng mga tunay na anak ng Diyos. Favored status. Ano yan? Sineselebrate nila yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Verse 3, glorious things are spoken of thee, O city of God, Selah. Glorious things. Diba? Ano po ito? Pangatlo, kung una yung firm foundation of the city of God, pwede rin natin sabihin of the people of God, of the saints. Pangalawa, yung favored status, diba? Yung revel in God's love. Pangatlo, sabi niya dito na glorious things are spoken of thee. Glorious things. Ito po yung future prospect. Future prospects of the city of God. Ano po yan? To rest in God's promises. Kaya minsan inaawit natin ito eh. Standing on the promises. Bakit? Ito yung ating pong kapahingahan. Yung mga pangako ng Diyos. At ito yung ating pong kahit na nakakapagod yung labanan ng buhay dito sa daigdig, dahil sa pangako niya na siya'y magbabalik, di ba? Dito tayo nagkakaroon ng kapahingahan. Yung mga anak ng Diyos, itong mga nanampalataya, dahil sa pinangako ng Diyos na siya'y babalik. Di ba? Sabi niya sa John, in my Father's house are many mansions, John chapter 14. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare, I will come again and receive you unto myself. For where am I, there you may be also. Alam po, ang ganda nitong future na prospect na binibigay ng Diyos sa atin. Kapahingahan sa kanyang piling. At alam niyo po, hindi lamang yun hindi lang yung kapahingahan na yan sa mga pangako ng Diyos. Isa rin sa pangako niya. Sabi niya sa John chapter 10 verse 10. Sabi niya na, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, that they might have it more abundantly. Masagana na buhay. Alam niyo po kung saan ito? Sa kanyang piling. Ba? Sa piling ng Diyos. Ito yung ating pong hinaharap. Ito yung ating future. Tapos maraming Kristiyano, hindi pa magawa na magtapat. Samantalang ang ganda na nung pinangako ng Diyos. Para bang hindi pinaniniwalaan ang pangako ng Diyos. Pinangakuan na tayo ng buhay na walang hanggan. Pinangakuan tayo ng kanyang provision, kaya nga po sabi ni David sa Psalms chapter 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Bakit? Alam niya na ang Panginoon, sa Panginoon pa lang, sapat na. Minsan po tayo, nakatingin tayo sa mga bagay, material dito sa daigdig. Pero ano po, kung meron kang Diyos at totoo ang pananampalataya mo sa Diyos, sapat na yon. Hindi ibig sabihin na hindi na natin hangarin yung mga bagay dito, na hindi natin kailangan yung mga material na bagay. May mga kailangan natin, pero kung wala man tayo ng mga bagay na nakikita natin sa iba, ano po, sapat na dahil meron tayong Diyos. May pangako siya sa atin, yung kanyang pagbalik. May pangako siya sa atin, ang kanyang provision, ang kanyang protection. Di ba? Ang sabi doon ni David, He maketh me to lie down in green pasture. Doon yung provision. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. Doon po yung yung kalakasan. Diba? He restoreth my soul. Kaya kung ikaw ay nanghihina, nanlulumo, discouraged, mas lalo dapat na dumadalo sa pagsamba. Bakit po? Naandun po yung salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Future prospects of the city of God.
rest in God's promises. Verse 4, I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre. With Ethiopia, this man was born there. Ba? Pinakita dito yung ng psalmist yung mga former enemies of the city of God. At ano po yan? Relate to the converted sa maatin. Ano po? Na pinakita niya dito si Rahab, Babylon, Philistia, Tyre, Ethiopia. At alam niyo pong ano lang diyan, para bang itong mga former enemies, itong mga hidden, ito po nagiging prospects para abutin kung sa atin pong mga kakristyanuhan, sila po yung nagiging natin mga prospect para abutin ng ebanghelyo at sila yung ma-convert sa tunay na pananampalataya. Lalo po nung panahon, lalo nung panahon ng Reformation, naandun yung ang tingin ng mga Vatican, ng Rome sa mga reformer, sila po ay itong mga Protestant, tinawag nilang Protestant, ang tingin nila ay mga heretic. Kaya ang gusto nila ay ma-convert ulit, mabalik nila sa pananampalataya. Kasi ang tingin nila, sila yung tunay, nasa totoo yung kanilang pananampalataya. Ba? Kaya nung panahon, gano'n na lang yung kanilang kagustuhan ay mas naging maigting yung pangangaral noong panahon ng mga reformers, kagaya nila Zwingli, diba? Nila Luther, ba? Naandun kasama sila Calvin, Arminius. Alam po, itong pinagtatalunan ng ilan mga grupo ngayon ng pagiging Calvinist at Arminian. Si Arminius estudyante ng naging successor ni Calvin doon sa Geneva, kung hindi ako nagkamali. Po, galing din siya doon sa teaching na yun. Tapos pinag-aaway nila yung kanilang mga katuruan, samantalang parehas naman nasa Biblia. Kaya pag tinatanong ako, ano ka ba, Calvinist o Arminian, wala ako doon. Ang aking tinatayuan, salita ng Diyos. Parehas ko, naniniwala ako sa election. Naniniwala ako sa pagpili ng Diyos. Yan ay sovereignty ng Diyos. Pero kailangan din ipahayag yung salita ng Diyos. Meron kasi na extreme yung kanilang paniniwala. Hindi mo na kailangan gawin. Pero dito po, ano po sinabi dito ng Psalmist? Sabi niya, I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia, this man was born there. Ano po? Parang yung konsepto nung future Jerusalem, o sabihin natin ng itong church sa Jerusalem, yung Jerusalem Church, nung mga mananampalataya sa Jerusalem, siya magiging pagmumulan ng pananampalataya na maihahayag dito sa mga hidden, sa mga hindi nananampalataya. Yung former enemies ng City of God, maaabot ng ebanghelyo at sila'y mako-convert. Ito po yung nangyari nung panahon nila Apostle Paul, na kung saan ano pong ginawa, nagkaroon ng missionary journey si Apostle Paul. Naipalaganap yung iba. Hanggang sa ngayon, ginagawa ng mga kakristyanuhan. Kaya nga may mga nagsusuko ng buhay para sa misyon, para
ibahagi yung ebanghelyo ng Panginoon. Para abutin yung mga tao. Di ba? Dito lang sa ating pong bansa, marami pang lugar na hindi pa naaabot lahat ng ebanghelyo. Marami pa ang hindi pa tutunay na maraming nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero gaano katotoo yung pananampalataya na meron sila. Kaya dito pa lang sa atin, sa ating pong bansa, ay marami na tayong pwedeng abutin. Minsan nakatingin tayo sa malayo. Nakatingin tayo sa ibang mga bansa, sa ibayong dagat. Samantalang dito sa atin, marami pang aabutin. Kaya dito, ito yung pinakikita dito na yung former enemies ng City of God, ay ito yung target na ma-convert. Yung mga unbeliever, unsaved, sila yung target na makakilala sa Panginoon. Ang nakakalungkot, may mga grupo na ang target na abutin ay yung mga simbahan, yung mga kakristyanuhan na. Para bang sinusulwining ay Kristiyano. Verse 5, And of Zion it shall be said, This and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there. Selah. Ano po ito? Ito po yung rank among the privilege na binigay ng Panginoon dito sa City of God. Yung gawa ng Diyos, pagkilos ng Diyos, work of God in regeneration. Ito. Sabi niya dito the Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there. Diba? Doon sa verse 5, this and that man was born in her. Diba? Kaya para bang family offspring. Naitanim, umugat, at na-establish yung eternal security na binigay ng Panginoon. Dito po sa City of God. Sabi ko nga kanina, pwede nating hambing o ilagay na sa mga anak ng Diyos. Kaya nga po yung ating pong kaligtasan ay yung meron tayong eternal security. Hindi na kailanman mawala. Dati, nung bago ako mananampalataya, tinawag ako ng isang pastor noon. At sabi niya sa akin, parehas naman tayo ng doktrinas pagdating sa kaligtasan. Ang kaibahan lang namin ng aming grupo ay nawawala. At sabi ko, hindi naman po yun ang tinuro ng Bible. Hindi nawawala yung kaligtasan. Ang dami niyang sinite sa akin, mga Bible verses, ay ang alam ko lang noon, John 1:12. Doon lang ako. Kasi bago lang akong Kristiyano. Sabi ko, ang linaw po na sabi ng Bible. But as many as receive him, gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Sons of God, sabi ko, yung relasyon ay binigay ng Diyos kailanman hindi na mapuputol. Kaya lang, ang dami niya sinasabi sa aking mga Bible verse. Sabi ako, yun lamang. Sabi ko, paano niyo po babaliin yung sinabi niya na ako'y anak ng Diyos? Yung relasyon na meron sa akin, binigay niya sa akin, hindi na mawawala, hindi na mapuputol. Hindi kami nagkaayos, nagpaalam na lang ako. Pinatawag niya ako noon sa opisina niya kasi nag-Bible study ako doon sa lugar. At ang katwiran niya, miyembro daw niya lahat yung mga tao. Kaya lang, nawawala yung kaligtasan. Kaya ito po nagkaroon na tayo, binigyan tayo ng Diyos ng
eternal security. Verse 7, as well the singers as the lay players on instruments shall be there, all my springs are in there. Rejoice in God's presence. Focused joy in the city of God. Diba? Naandun yung, pansinin niyo po ang sabi niya, all my springs are there. Kaya ito po yung mga anak ng Diyos, na-i-enjoy niyan yung pagsamba. Wala man yung maingay na awitan, nag-i-enjoy yan sa pagsamba. Hindi dahil doon sa aawitan, hindi dahil doon sa programa, kundi dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos na nasa sa kanilang puso. Kaya mai-enjoy niya yung pananambahan. Kaya kung yung isang Kristiyano, hindi siya nag-i-enjoy sa pagsamba, baka walang Espiritu ng Diyos. Hindi totoo. Maring Kristiyano lang sa pangalan. Hindi sa puso. Kaya kung babalikan natin, ano ba yung connection natin sa Panginoon? Bakit tayo ba ay connected talaga o hindi? Kasi kung hindi, hindi talaga natin magagawang ma-enjoy yung presensya ng Diyos. Saan ba tayo? Saan ba patungo yung ating pong buhay? Tingnan niyo po ha. Pag tiningnan natin yung buhay ng tao, nadadagdagan yung taon, hindi naman bumabata, kundi tumatanda. Nagkakaedad, humihina yung lakas. Saan ba patutungo? Kung ang iniisip pa rin natin ay sa mga bagay dito sa daigdig, iiwan din natin ito. Ang sabi nga ni James, what shall be on the morrow? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Saan papunta yung ating pong buhay? Di ba, ang ating pong buhay, patungo lang din naman na haharap tayo sa Diyos. Wala pang katiyakan at hindi natin alam kung kailan. Ano pang gagawin natin? Di gawin na natin, kagaya dito sa ating pinag-aralan, na tayo po yung maging daluyan ng ebanghelyo ng Panginoon. Maging kapahingahan natin ay yung pangako ng Diyos. Isang araw, tayo haharap sa Kanya. Tayo ay magpapahinga sa Kanya. Ito maging kapahingahan natin yung pangako Niya. Kaya, babaguhin natin ngayon yung focus natin. Ano na ba yung focus ng ating kagalakan? Yung ating kasiyahan? Focus ba tayo sa material na bagay? Mag-focus tayo sa mga kaluluwang ating maaakay. Diba? Sabi ng Panginoon bibigyan tayo ng putong ng korona pagdating sa Kanya kung tayo ay nag-aakay ng kaluluwa. Ano po yun? Crown of rejoicing. Ano po yung focus ng ating kagalakan ng buhay? Kaya nga po dapat maging bahagi sa ating pong pamumuhay, ano man natin ginagawa, para sa kaluwalhatian ng Diyos at makapag-akay ako ng kaluluwa. Maibahagi ko si Kristo. Makapagpatotoo ako. Yung mga enemies o hidden, sila po'y ma-convert natin sa tunay na pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa palaala. Salamat na isa kami sa nakatanggap ng inyong pong pag-ibig. Ito yung aming pong estado ng aming pong buhay bilang inyong mga anak. Patawad sa aming pong mga pagkukulang at pagkakamali. Dalangin ko po, Panginoon, na inyong pong pagpalain ang inyong mga anak. Anumang kanilang mga gawi, lakad, gagawin sa buong maghapong ito, ingatan sila at gabayan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kagalingan sa mga may karamdaman, patuloy na biyaya, Panginoon, kagaya ng binibigay niyong biyaya noon kay Apostol Pablo. Ganun din po na nihiling namin ang inyo pong pagpapaunlad sa aming pong bansa, sa aming pong bayan, maging Panginoon sa mga
lingkod nyo na tinawag, ginagamit sa inyo pong ubasan. Bless nyo po ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating po Panginoon. Good morning at maraming salamat sa ating po mga kapatid na nakasama natin ngayong umaga. Kay Brother Leo, magandang umaga. Hindi kay Preacher Nards, good morning po. Sister Marian at Brother Chris at sa inyo po pamilya diyan sa New Zealand, good morning. Kay Sister Linda Pauline, good morning. Sister Catherine Macas Polo diyan sa Hong Kong, magandang umaga. Sister Miriam Banyel, magandang umaga po. Yan din kay Sister Tess Bautista, good morning. Preacher Eddie Bukil, good morning po. At ganun din kay Florence Denise Lodivico diyan sa Delphine Albano, Isabela. At sa iba pa natin mga kapatid na nakinig, nanood, magandang umaga po at pagkain tayo ng ating pong Search His Word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the Scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the Scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the Scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.